Dumating na nga ang kinakatakutan nga nitong si Libby kung saan malalantad na ang katotohanan ang pinagtatakpan ng bruhang mag-inang si Libby at ito nga si Divina, kung saan malalaman na ng lahat na talagang nagpapanggap lang at hindi totoo ang pagkidnap kay Libby, sapagkat nagsasalita na nga itong si Pusoy sa katotohanan dahil hindi na kinaya ng kanyang konsyensya, at dahil doon makakalaya na itong si Princess, bagay na hindi naman matatanggap ni Libby, kaya naman umiiyak siya as if siya ang biktima dito sa kanyang ama na kahit ano man ang mangyari ay gagawa sila ng paraan, at dahil sa bruhang niyang lula ay tutulungan pa talaga itong si Libby. Gagawin niya ay kukumbinsihin niya ang kanyang anak na gagamitin ang lahat ng kanilang resources, maibalik lang umano sa kulungan itong si Princess. Dito naman ay narinig Charlene ang lahat, kaya naman agad siyang humadlang at hindi ito maaari sapagkat nagdesisyon na ang piskal at walang kasalanan itong si Princess, at bakit hindi na lamang hahayaan na makalaya ng tuluyan itong si Princess. At dahil naman sa narinig ng kanyang malditang anak, dito naman ay nagkasagutan ng dalawa at nagkasakitan pa nga. Hindi makakapayag si Charlene na gawin ang bagay na iyon. Tama nang nagdurusa nga itong si Princess sa loob ng kulungan, ngunit hindi maaari na patuloy siyang magdurusa, lalong-lalo na at wala pala itong kasalanan, at ang may kinalaman ng lahat ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Libby. Sa kabilang banda, nagmamakaawa naman ng husto itong si Raymond dito nga kay Divina. Natantanan na nga siya sa kanyang mga pinagkagawa dahil ayaw niya na masira ang kanyang relasyon dito kay Charlene, dahil natatakot siya sa mangyayari. Baka nga isang araw ay mabisto na lamang silang dalawa, lalong-lalo na at malaya na nga itong si Charlene at hindi niya alam na sinusundan na rin siya nito at nagbamanman na. Nakakakutob na rin ang kanyang asawa, kaya minabuti ni Raymond na pag-move na nga itong si Divina at tuloy na nga kalimutan ang tungkol sa kanilang dalawa, lalong-lalo na ang nangyari sa kanilang dalawa. Dito naman ay sasangayon si Divina kahit labag sa kanyang kalooban para lamang hindi mawala ang koneksyon nilang dalawa, dahil yun naman talaga ang gusto nitong si Divina. O ngunit kahit ganun ang kanila ng pagkasunduan ay hindi pa rin tutupad sa totoong usapan nitong si Divina, dahil palihim pa rin siyang kikilos. Samantala ay kakausapan naman itong si Divina ng kanyang pinsan na si Sonia, kung saan nagpapanik na rin sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay lumiliit na nga ang kanilang mga mundo. Unti-unti nang malalaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa mga kasamaan na kanilang pinagagawa, at ipag nangyari yon, malamang ay maging ang kanyang pangalan ay masisira sa publiko. Hindi siya papayag dahil ayaw niyang masira ang kanyang career at ayaw din niyang masira sa kanyang pamilya. Ayon kay Sonia ay napakalaki ng kanilang problema. Lumiliit ang kanilang mundo. Bukod pa roon, si Leilani ay hindi pa alam kung nasaan, at natatakot siya na baka isang araw ay bigla nilang susulpot itong si Leilani at magsasalita na nga sa totoong nangyari, na ang lahat ng may kagagawan sa kanya ay walang iba kundi itong si Divina. At kapag nangyari yon ay katapusan na nga ng kanilang maliligayang araw.